Ang ating pong mensahe ngayong umaga pong ito ay mayroong pamagat na reflecting what we believe. Reflecting what we believe. Kumbaga, pagsasalamin o pagpapakita sa ating buhay ng ating pong mga paniniwala. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Jonah chapter 1 verses 7 to 10. Basahin po natin ang ating pong teksto. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Ngayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari nito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding tao ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa. At siguro naman po ay alam na po natin ang istorya ni Jonas. O yung kinain na malaking isda. Kasi nga po, di ba, one day ay inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa isang bayan sa Nineveh at para doon ay mag-preach ng repentance. Kasi po yung bayan ng Nineveh ay talagang napakasama, full of wickedness. At yung mga panahon nga po na yun ay gusto ng Diyos na pumunta si Jonas sa bansang o bayan ng Nineveh. Pero ayaw niyang sumunod sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya ay tumakas siya at sumakay doon sa may Tarshish at doon sa may Joppa. At nakita nga po natin dito sa istoryang ito ay habang sila ay naglalayag ay nagkaroon ng matinding bagyo, tapos tinapon si Jonah at kinain siya ng malaking isda, nanalangin siya, doon siya sa tiyan ng isda na malaki for 3 days and 3 nights. At after ng kanyang panalangin sa chapter 2, niluwa na siya ng malaking isda. At sumunod na nga po siya sa Panginoon. Nag-preach na siya sa Nineveh at naging matagumpay yung kanyang preaching at humingi ng tawad yung mga taga Nineveh at hindi na sila wawasakin. So dito po tayo magpo-focus sa binasa po natin text ko kanina. Noong bumabagyo na, sa naglalayag po sila, matindi, malakas ang bagyo, at nag-umpisa na, kasi yung mga tripulante po, si Farer sa ito sa Ingles, hindi ko alam ang mas mababaw na sa Tagalog, tripulante, yung mga kasama niya sa barko ay hindi po kasi sila mga hindi din sila mga Hebreo. Sila ay nanggaling sa iba't ibang mga bansa. Kaya ito po mga tripulante ito, nung bumabagyo na, nung nagkakagulo-gulo na sila, kanya-kanya na sila ng tawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero sa kanilang pagtawag sa mga Diyos-Diyosan ay wala din naman na Yahweh. Sa kanilang pagtawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang yung pinakakapitan ng barko, abay nakikita matutulog ngayon si Jonah. Si Jonas. At sinabi ng kapitan ng barko na kay Jonas, ano pong ginagawa ko? Tumawag ka nga sa Diyos mo at baka sakaling maawa siya sa atin. Abay mamamatay na tayo, natutulog ka pa rin hanggang ngayon. At nakita nga po natin dito doon sa ating text na binasa na ang ginawa nila, nagpalabunutan sila ngayon kung sino ang dahilan kung bakit bumabagyo.
Sa tradisyon po ng mga Hudyo, kapag ka nagpapalabutan ang mga Hudyo, ito ay full trust sa ating Panginoon na parang ito ay isang paraan para malaman ang kalooban ng Diyos. Noong panahon po na iyon, sa kultura, tradisyon ng mga Hudyo, andun yung full trust sa ating Panginoon. Kaya nga po maaalala ninyo, hindi po ba papalitan na si Judas na disipulo, di ba nagpalabunutan din sila. Kasi nga po, in their mind, in the Jewish tradition, ay nakikikooperate ang Diyos sa mga ganoong mix. Pero dito po ay naniniwala din ang mga pagano sa ganoon. Pero yung mga pagano, kinukuha nila iyon base sa, kumbaga nag-expect sila ng bias na resulta. Ganun po ang pagkakaiba na Jewish sa kanan, Jewish pagdating sa palabunutan. Yung mga pagano, gusto nila ng bias result pagdating sa palabunutan. At sa panahon po na ito ay kahit na ganoon ang naging sistema, nakilahok pa rin ang Diyos sa palabunutan na ito para makita nila ang totoong sagot. At yun nga ay si Jonah ang dahilan kung bakit binabagyo sila ng malakas. Ito po ay malakas na bagyo po, hindi po ito simpleng bagyo lamang. Kasi kung makikita po natin sa istorya again, hindi naman muna nila tinapon si Jonas. Kasi nga natatakot sila na maging mamamatay tao sila at nagtapon muna sila ng mga gamit para gumaan yung barko pero wala pa rin nagawa. Only until tinapon nila si Jonas sa dagat. Kaya po ang naging conclusion nila, itong mga tripulante, si Jonas ay ang dahilan kung bakit bumabagyo. At tama nga po sila dahil nga sa pagtakas ni Jonas kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Ang katanungan po natin dito ay, ipinakilala ni Jonas ang kanyang sarili bilang Hebrew, and I fear, worship the Lord God who made the sea and dry land. Naniniwala siya kay Yahweh. May takot siya kay Yahweh. Sumasamba siya kay Yahweh. Yun ang kanyang profession of faith. Pero hindi siya sumunod. Sabi ni Thomas Constable, Jonah professed faith in a sovereign God, yet by trying to escape from the Lord, he denied his belief in God's sovereignty. Ganun pala yun mga kapatid, na kahit na sinasabi ng ating bibig, kung hindi natin isinasabuhay, ito pala ay denial sa ating paniniwala o pananampalataya. Kaya kung tayo mga Kristiyano, yung mga bagay na nalaman natin at pinapaniwalaan natin, kung hindi naman natin ito isinasagawa, wala pa rin pala kwenta ang ating pag-profess ng faith. Sa madalit sabi, ang pananampalataya hindi nagre-reflect sa ating mga buhay o sa ating pagsunod ay isang uri pala ng pagkakailarin ng ating mga pananampalataya. Siguro po minsan ay, o baka madalas nangyayari ito sa ating mga buhay. Yung tipong kinakatakutan naman natin ng Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, kilala natin kung sino ang Diyos, pero nakakalimutan natin i-apply sa ating mga buhay. Yung tipong alam natin, naniniwala tayong God will provide everything that we need. Pero our actions, yung ating laging pag-iisip to the point na dumadating na tayo sa punto na nababalisa na tayo. Ano kaya ang dapat kong gawin? Ano kaya ang aking mga pupuntahan para may provide ito aking mga pangangailangan?
our actions speaks the opposite. Na minsan, yung ating worry, it is a denial of our faith that God will provide everything. Or maybe in the point na alam natin o naniniwala tayo na God is in control. Di po ba? Pero, mayroong mga panahon na kung saan para bang masyado tayong busy sa ating mga buhay, kahit sa ating mga karir, sa ating mga trabaho, to the point na ang ating buhay na pala, we are trying to do. We are trying to secure, we are trying to control our lives. Diba? You believe in God, that He is in control, pero dahil natatakot ka kung anong mangyayari sa kinabukasan, ikaw na ngayon ang mag-a-attempt na mag-control ng situation o ng circumstances. And it denies our faith in God na siya ay in control kasi ipinapasa kamay natin ang mga bagay na dapat Diyos lang ang nakakagawa o siya ang may control. O pwede din tayo pumunta sa katotohanan na yung naniniwala ka na nakakatulong ang salita ng Diyos sa buhay mo, pero hindi naman tayo palagi nagbabasa, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Kumbaga, Sunday is enough. Pero you believe na nakakatulong ang salita ng Diyos. Pero you do not follow it in the ordinary course of life. Diba? Sino pong naniniwala na kailangan natin araw-araw ang salita ng Diyos? Di ba lahat tayo? Pero araw-araw ba natin nire-reflect yung faith, yung paniniwala natin? Di ba? Napakaraming means. Di lang magbasa physically, may cellphone, meron tayong radyo, YouTube, anywhere. But do our actions or do our faith reflects our action? Diba? O kaya naniniwala tayo na prayer is powerful o prayer changes everything. Pero ang sabi mo ay, alam na ni Lord yun. Pero nakagano'n lagi na mapakinggan ng kabataan. Ayaw niya magsalita ng na prayer meeting, yung sharing time. Lagi niyang sinasabi, alam na ni Lord yun. Ang biya. So, kumbaga, marami tayong mga paniniwala in our Christian faith. Pero yung ating pagsunod, katulad ni Jonas, professing na sinasamba niya si Yahweh, may takot siya kay Yahweh, maniniwala siya kay Yahweh, pero hindi siya sumunod. Ano po? You see, mga kapatid at mga kaibigan, we deny our faith sa mga bagay na pinapaniwalaan natin, pero hindi naman nagre-reflect sa ating mga buhay. Diba? Yung naniniwala kang love your enemies, pero nung nakita mo yung kinaiinisan mo, diba? Nakataas yung tingay mo, nakamuso ka pa. At meron po isang kwento, hindi ko po alam kung narinig ang kwento na ito o kung gaano nakatanda ang kwento na ito, ang illustration na ito, na merong dalawang magkaibigan, yung Muslim at saka yung Kristiyano. Ngayon, nag-aayaan sila sa kanilang simbahan, sa kanilang templo. Inaya ngayon ng Kristiyano, itong Muslim, na magsimba. So sa madaling sabi, nagpunta ngayon sila sa simbahan ng Kristiyano. At itong Kristiyano, kanya doon sa kanyang kaibigang Muslim, ingatan mo yung bag mo, yung mga gamit mo, kasi baka may mawala. Kumbaga, bago ka lang dito, gano'n. Ingatan mo. Tapos yung Muslim naman, sige, sinunod niya yung payo noong Kristiyano. Ngayon, in return, yung Muslim naman ngayon yung inaaya yung Kristiyano doon sa may mosque ba ang tawag doon? Yung mosque. Kasi po, ang tradisyon sa mga Muslim ay, di papunta na sila ngayon, andun na sila sa templo, papasok na sila. Ang tradisyon sa mga Muslim, hindi pala sila nagchichinelas o yung sapatos sa loob. Tapos ngayon, itong
Kristiyano, nag-aalala siya. Nag-aalala siya ngayon kasi nakita niya ang daming mga tsinelas, baka mawala yung kanyang tsinelas, yung gamit. Alam niyo ang sabi ng Muslim, huwag kang mag-alala, kaibigan. Walang Kristiyano dito. Natawa ako na wala ko itong narinig. Pero it makes a lot of sense. Hindi ko ba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Walang Kristiyano dito. So, yun po yung sinasabi natin na dapat ang ating mga buhay bilang isang Kristiyano, nire-reflect ito yung ating mga paniniwala. Let me give you another story. Ito po, itong story na ito. Ito po sa larawan po natin ay si Mahatma Gandhi. Ito po ay kilalang tagapagturo noong unang panahon. Sabi niya, I like your Christ, but not your Christians. I'd be a Christian if it weren't for the Christians. Gusto ko ang Kristo ninyo, pero hindi ang mga Kristiyano ninyo. Magiging Kristiyano sana ako kung hindi dahil sa mga Kristiyano. Alam niyo po, ang background nito ay kung bakit niya nasabi ito kasi naghahanap siya ng isang relihiyon na kanyang maaaniban. Ano po? At pinag-aralan niya ngayon yung bawat katuruan ng religion. At nung natuon na siya sa Biblia, talagang ilang buwan niya na itong pinag-aaralan at namamangha siya. Gustong-gusto niya ngayon yung aral ng Kristyanismo. Talagang he is drawn doon sa may mga katuruan ni Kristo, doon sa person ni Jesus Christ. Ilang buwan niya na itong pinag-aaralan hanggang nag-decide na siya na pumasok sa loob ng simbahan. Ngayon po ang nangyari, di ba po kasi noong unang panahon, uso yung racism? Yung dinidiscriminate ka, binubuli ka kapag ka ikaw ay maitim, black. Eh si Mahatma Gandhi po ay black. Kaya pumasok siya ngayon sa isang simbahan na kung saan mga white people. At nung pagpasok niya sa loob ng simbahan, pinaalis siya. Diniscriminate siya, hindi ka nababagay dito. Sabi sa kanya. Kaya yun po ang background kung bakit niya nasabi ito. Gusto ko ang Kristo ninyo, pero hindi ang inyong mga Kristiyano. Kaya po kumbaga sa buhay na ito, nireflect ng kanyang buhay, ng kanyang experience, na sinasabi sa Bible na walang dapat pinapanigan, wala dapat pinipili. Pero bakit diniscriminate nila ako? Hindi nila ako tinanggap. Ganun po ang kanyang istorya. Siya po ay marami siyang quotes sa internet. At kapag nababasa ko yung iba ay may resemblance na teaching ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, it is very important that yung pinaniniwalaan natin nagre-reflect sa ating mga buhay. Diba? You believe and profess that God is love, pero hindi naman tayo mapagmahal. Diba? It is a false faith. Alam niyo po ba sa history ng Kristyanismo, sabi ng isang historian, kaya daw naging napakabilis dumami ng mga Kristiyano noong unang mga siglo, 1st, 2nd century, kahit na ng persecution era, sabi ng isang historian, kasi nakikita sa buhay nila yung itinuturo nila. That is a quote from one historian na mga nadaan ko sa aking nabasa. Nakikita sa buhay nila ang itinuturo ni Kristo. Diba po? People are drawn sa nakikita nila sa ating mga buhay, mga kapatid at mga kaibigan. At meron pa kang nakapagsabi, mayroon daw 5 gospel. Kasi ang gospel lang po, di ba, ay Matthew, Mark, Luke, John. Pero sabi nito, preacher na ito, mayroong 5 gospel.
At sa napakaraming porsyento ng tao, hindi nila babasahin ang apat. Dahil ang panglimang gospel ay ikaw. Ikaw ang babasahin nila kung totoo ang mga nakasulat na pinapaniwalaan mo. Ano po? Hindi po ba? Ganun din ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano. Ano yung niya? Yung sinabi? Diba? Kung ang isang babae ay nakapangasawa ng isang hindi Kristiyano, sabi niya gano'n, kahit hindi yan magsalita sa loob ng tahanan na ipromote ang Kristyanismo, pero kung nakikita sa kanyang buhay bilang asawa, maaakay niya ang kanyang asawa. Kung i-reflect ng kanyang asawa ang buhay ng pagiging isang Kristiyano, maaakay niya ang kanyang asawa. Diyan po, sabi niya din sa 2 Corinthians 3:2, you yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts to be known and read by all. Kayo ang aming mga rekomendasyon. Kaya po, naniniwala sa kay Yahweh, may takot sa kay Yahweh, sumasamba sa kay Yahweh, pero hindi siya sumunod. Bakit, mga kapatid? Tingnan po natin yung broader context nito. Ang Nineveh po kasi ay under ng Assyrian Empire. Kalaban po ito ng Israel. Ano po? Israel's enemy at nakapropesiya na wasakin ng ating Diyos. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit ayaw ni Jonas na sumunod sa Diyos? Kasi po, dahil nga sabi natin, itong Nineveh, kalaban yan ng Israel. Kaya sa isip ni Jonas, bakit ako pupunta sa Nineveh? Bakit ako pupunta dyan, Panginoon? Kalaban yan ng Israel. Masasamang tao yung mga yan. Wala yung mga kwenta. Ganito yung kanilang mga ugali. Bakit ako pupunta dyan? Hindi sila karapat-dapat sa grasya mo, sa pagmamahal mo. Kaya nga, in Jonas' mind, ayaw niyang sumunod kasi, kumbaga, yung reason niya mas nangingibabaw kaysa sa kalooban ng ating Panginoon. Because sometimes we do not follow God's call or accept God's will because we take our reason as the supreme authority. Hindi simunod si Jonas dahil mas gusto niyang mangyari yung gusto niya kaysa sa gusto ng Panginoon. Ito po yung ating biblical text. Sa 3:10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring them the destruction He had threatened. Sa chapter 4 po, verse 1, but Jonah was greatly displeased and became angry. At makikita pa po natin dito sa verse 2, he prayed to the Lord, "Oh Lord, is this not what I said when I was still at home? This is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you were a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity." Ayaw sumunod ni Jonah sa Diyos kasi nga ayaw niya na maranasan ng mga taga-Ninive yung pagmamahal ng Diyos. Kasi sa kanyang reason, dapat silang mamatay, dapat silang mawasak. Pero ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, i-extend yung grace, yung love doon sa nation na yun. Ano po? Kumbaga, yung pinanghawakan ni Jonas na prinsipyo sa buhay, mas pinahalagahan niya kaysa sa salita
ng Diyos. Mayroon po ba tayong mga prinsipyo sa buhay na alam natin na nangungusap ang Diyos na dapat nating baguhin o dapat nating sundin ang Diyos? Mga kapatid at mga kaibigan, don't play the role of God. Diba? Huwag tayong umakto na parang mas matalino pa tayo kaysa sa Diyos. Di ba? Sabi ni John, bakit mo gagawin yan? Dapat ganito. Pero, God wants to extend grace. Jonah claimed that he is a worshiper of the Lord, and yet his disobedience reflects a denial of His truth. Kasi tingnan mo natin, I knew, alam ko na ikaw ay gracious, ikaw ay compassionate, slow to anger, abounding in love. This is what I believe in you. Pero hindi niya nireflect yung Diyos na kilala niya sa kanyang buhay. Again, we may believe in God, fear God, worship in God, pero hindi nagre-reflect yung paniniwala natin sa ating pagsunod sa Diyos. Hindi po ba? Paano mo sasabihin ang Diyos ay nakakapagpabago ng buhay kung tayo ay hindi na babago? O paano natin masasabi sa isang tao na mas lumalim ka sa iyong pananampalataya kung tayo ay hindi lumalalim sa ating mga pananampalataya? We can all have the reason para hindi sumunod sa Diyos. Pero on the day of judgment na makakaharap natin ang Diyos, i-reveal niya ang motive ng ating mga puso kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Muli po, sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. And not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Kaya kung tayo ay nag-claim ng faith, pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala sa Diyos, pinapatunayan natin ito dapat sa ating mga gawa. Sa ating pagsunod. Merong isang nagtanong ng Sunday school. Noon. Nagtanong siya ng ganito, paano yung pastor? Eh di kailangan ba alam mo lahat buong ng Diyos? Na ganyan, eh lista mo ba lahat? Dapat alam mo lahat yung buong Biblia para sundin mo ang lahat ng utos ng Diyos? Sabi niya, although may pagka-philosophy pero parang konting puto, di ba? Kailangan bang gano'n na ilista mo yung mga commandment ng Diyos tapos sundin mo yung lahat? Mga kapatid, Christians are not meant to live a life of rules and regulation. Christians are meant to live a life of love. Hindi mo naman kailangan kung baka ilista lahat ng dapat mong sundin. Para kapilasan mo na lahat ba yan talaga lahat? Sundin yan? Kasi sabi ng Panginoon, sumunod sa Kanya. Mga kapatid, again, sinabi ng Biblia na ang tama at mali, it is written in our hearts. At kung susundin natin yan hindi ito ay nakaukit na sa ating mga puso, ang tama ang mali, ang kasalanan at ang masama. Pero ito ay nakalinya pa rin sa mga nakasulat sa ating pong Biblia. It is not necessary to live a life of rules and regulation. Kundi ang sama po ng Biblia, Christians are meant to live a life of love. Kasi sabi po sa Romans 3:13-10, love is the fulfillment of
the law. Ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. Kaya nga po, in broader sense, or in a deeper sense, this is a Wesleyan tradition, ay mayroong isang manunulat na nakapagsabi, kung ginagawa mo isang bagay ng walang pagmamahal, nagkakasala ka. Kasi love is the fulfillment of the law. Di ba? Yung mga bawal-bawal na yan, magagawa mo yan kahit hindi mo binabasa doon sa mga, kahit hindi ka magkaroon ng list. Magagawa mo yan kasi yun ay bunga ng pag-ibig. Yung hindi saktan yung kapwa, yung hindi ka, yung hindi mo siya pagsalitaan ng masasakit na salita, yung hindi ka namimilit, yung hindi ka nag-discriminate. Di ba? It all points out kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya gagawan ng masama o kasalanan. Ganun po ang gusto i-explain ng Biblia sa atin na it is not about set of rules and regulation, but it is about our love. Diba? Love. There is no greater commandment than this. First is to love God, and second, to love our neighbor as ourselves. Kaya kung makikita natin sa buhay ni Jonah, di ba, kulang na kulang si Jonah sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. But God is compassionate, merciful, abounding in love. So mga kapatid, love is the prime motive. Kung bakit natin i-reflect yung ating mga paniniwala, yung natutunan natin sa ating Panginoong Jesucristo, dahil tayo po ay nagmamahal. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil natatakot lang tayo na mapunta sa impyerno. Hindi tayo nagsisimba at nagbibigay sa Panginoon para mayroon lang tayong matanggap, kundi dahil mahal natin ang Diyos. The greatest expression of our faith is following Jesus all because of love. The greatest expression of our faith, or the greatest reflection of our faith, is following Jesus all because of love. Kaya po sana po sa ating mga buhay, gaya nga po lang lagi sinasabi sa ating preaching, always, we walk the talk. Sabi nga sa isang notation, we walk the talk. Sana yung ating pong mga paniniwala, yung ating beliefs, nagre-reflect po yun sa ating mga buhay.